At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na usapin na naman ang kinakaharap ni President Coting ng Norte Jr. matapos ang naging kontrobersyal niyang talumpati sa isang pampublikong pagtitipon kamakailan. Umani ito ng batikos matapos mapuna ng mga netizens at ilang eksperto ang tila kawalan ng direksyon at kaliwat ka ng pagkakamali sa kanyang pananalita. Sa naturang talumpati na ginanap sa isang pambansang forum, ilang beses naputol ang linya ng Pangulo, nahirapang basahin ang kanyang script at tila hindi may paliwanag ng maayos ang kanyang punto. Ayon sa ilang kritiko, ito ay malinaw na nagpapakita ng kakulangan sa preparasyon at leadership clarity, isang bagay na mahalaga lalo na sa panahon ng mga krisis. Kasabay nito, lalong uminit ang sitwasyon matapos lumabas ang balita na pinagtibay umano ng Korte Suprema ang pagkakadawit ng ilang personalidad na malalapit sa palasyo sa isyu ng iligal na pulburon. Ayon sa dokumentong inilabas ng Korte, may sapat na batayan at ebidensyang nagtuturo sa pagkakasangkot ng ilang opisyal, bagamat hindi direktang binanggit ang pangalan ng Pangulo. Dahil dito, muling nababalot sa kontrobersyang Administrasyong Marcos, nananawagan ng ilang grupo ng transparency at agarang aksyon mula sa Malacanang. Sa kabila ng mga batikos, nananatiling tahimik ang kampo ng Pangulo ukol sa mga aligasyon. Patuloy naming susubaybayan ang mga susunod pang kaganapan kaugnay sa isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Lumabas na at magpapadrug test na kaya si Bongbong Marcos. Ay, hindi pala drug test, hair follicle test. Dahil yan ang isa sa mga hinihiling ng Duterte, at alam naman natin kamakailan lang na may interview si Bongbong Marcos kasama ng kanyang alalay, ng kanyang alagad, ng kanyang attack doggy na si Kato Nyingi. Ang kulit ng interview nila, mukha silang tangang dalawin. Ayun nga at gusto nang makipag-ayos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. At yun naman ay parang ayaw din naman na namin. Katwiran namin kasi dyan, nasimulan na to, tapusin nyo na. Oo, kasi isipin nyo maigi Oo nga pala, yun, shoutout kay Mami. Mami, hindi ko matanggal yung hingal sa mic ko. Wala po akong hihika, no? Pero siguro kailangan bumili ng ibang mic. May talaga may cancellation disorder. So yun nga talagang nagulat po tayo doon sa sinabi ni Marcos Jr. Pero ito ay isa na namang panibagong issue na naman. Isa na namang panibagong diversional tactic. Marcos, siguro kaysa unahin mo yung pagkikipagbati sa Duterte, unahin mo yung hiling ng taong bayan na hair follicle test. Kaysa doon sa tinatawag mong pakikipag-ayos sa mga Duterte. Tsaka ewan ko rin, hindi naman mga Duterte nakipag-away sa'yo. Ikaw namang gumawa niyan Unang ginawa mo yung kay Pastor Apollo Siki Buloy, isa sa mga malaking tinulong sa'yo noon. Diba? Ang laki ng naitulong sa'yo ni Pastor, meron na lang niya mo pa rin. Siguro mas maganda doon ka muna unang mangingi ng dispensa sa ginawa mo, dahil 3 ang namatay doon sa pagpasugod mo sa kay OJC, no? Siguro mas maganda kung doon muna at bago ka umakyat sa mga Duterte. Yun lang para sa akin, Tapos may nakita akong picture. Ewan ko lang kung makikita ko. Paano ko ba ilalahad? Ito to. Hanapin natin dito. Ewan ko lang kung nandito yun Pero may nakita akong picture na parang alam nyo na, yung tipong wait lang, hanapin ko. Baka nandito sa kabila Ano siya yung tipong alam mo yung tipong parang ito daw yung magiging tandem. Ito daw yung magiging tandem sa bakit wala? Sa darating na 2028 presidential
eleksyon, no? Oo, itong tandem na to. Ewan ko lang ha kung totoo ito, no? Pero ito daw yung magiging tandem. Masa na yung picture na? Ito. Download natin. Asan yan? O, yan na. Naka-download na. Yan na. Ito. Ito na siya. Ito na. Ito daw yung magiging tandem sa darating na 2028 presidential election. Ay putik. Wait lang, alitan lang natin yung pictures nitong dalawang kumag na to, pero nakita nyo agad si Martin Romualdez, no? Ito daw kasi yung pangtapat nila sa darating na 2028 presidential election. So ito, pakita natin. Yan. Kikita ba? President. Tapos Vice President si Erwin Tulfo. Ang lupit. So yan daw yung tinatawag na magiging tandem sa darating na 2028 presidential election. So kayo ba? Ang tanong. Letter A. Papayag ba kayong masira ang buong Pilipinas? No? Letter A, papayag ba kayong masira ang buong Pilipinas? Papayag ba kayo na dalawang hindi mapagkatiwalaang tao ang magtatandem at mamumuno sa Pilipinas? Kung nabudol na tayo sa pinsan, nabudol na tayo ng ilang beses sa pinsan niya, what if pa kaya sa kanya? Na alam naman natin na grabe na yung pinaggagawa niya ngayon. At sinasabi ko nga sa inyo, pag-usapang Tulfo, kay Ben Tulfo lang po ako. Pero dito kay Rapi tsaka kay Erwin, naku po. Ako na nagsasabi sa inyo, wag na lamang. Pagkat wag na lamang. Yung mga kanta no? Panis. Mga barateros. Talented. Hindi lang pogi, talented pa. So kayo, i-comment nyo kung gusto nyo bang etong tandem na to. Kasi ito daw yung Hindi, sa totoo lang, napapanaginipan ko to eh. Ito na naman tayo sa panaginip natin. Napapanaginipan ko to na ito daw ang kakalaban sa Duterte sa Duterte presidential candidate. So kasi para sa akin marami kasing pwedeng mangyari. Pwedeng si Vice President Sara Duterte at si PRRD ang tatakbo sa 2028. Pwedeng ganoon. Tapos, meron pang isa. Pwede rin si Vice President Sara Duterte. Tapos si Pastor Apollo Siki Buloy. Pwede rin si Vice President Sara Duterte. Tapos si Senator Bongo, ang kanyang Vice President. Pwede rin naman na si Vice President Sara Duterte o si Baste Mayor Duterte ang maging tandem sa 2028. So Jay, paano yan pag na-impeach si Sara? Ito, pag na-impeach si Sara, pwedeng si Mayor Baste Duterte ang maging presidente at ang kanyang vice president ay si Pastor Apollo Siki Buloy. Pwede rin maging vice president ni Baste ay si Senator Bongo. Pwede rin naman si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang ganda nun. Hindi, alam nyo kung bakit ko bakit ko naisali si Pastor. Alam nyo kasi kung kayo talaga, etong tao na to, si Pastor Apollo Siki Buloy, hindi siya yung hindi siya yung puro kuda. Oo, sa totoo lang kaya talagang kaming mga banateros namamangha kami sa kanya. Dahil, alam yun, yung nakikita namin kay Pangulong Duterte, ay nakikita din namin kay Pastor. At mas i-improve niya pa. Kasi biro mo, zero corruption tsaka war on drug ang kanyang talagang babanatan. Diba? Talagang marami lang talagang issue, maraming fake news labang kay Pastor. Kaya talagang yung iba medyo hindi pa rin
hindi pa rin parang hindi pa nakaka-move on sa mga nangyaring issue. Pero ang ganda rin nung nangyaring senatorial candidate ngayon ay yung etong naging halalan. Dahil dito, naiparating din namin sa mga tao, sa mga iba't ibang kababayan natin sa mansulok ng Pilipinas na hindi totoo yung mga paratang kay Pastor. Kaya talagang namulat, sobrang mulat na ho ng siguro sa 100%, siguro mga 10% na lang po ang natitirang naniniwala sa mga paratang labang kay Pastor Apollo C. Quiboloy. At paalala lang hindi porket nakakulong siya, guilty na siya. No, hindi siya convicted kagaya nila Franz Castro. Hindi siya ganon. Hindi katulad dito ni Erwin Tulfo. Hindi siya kagaya ng mga yan na convicted or talagang nahatulan na. Sa totoo nga lang po, laging nagtatay yung laging ewan ko bakit panay LBM akusa kay Pastor. Hindi ko alam kung bakit laging hindi nagpapakita sa hearing. Lamang bali-balita ko lamang so hindi ko naman nakakausap si Pastor about. Alam nyo, pag dumadalaw ho kami. Excuse me. Kumain kasi ako ng noodles. Kaya medyo busog tayo, no? Tsaka, yun isa pa rin sa hingal ko kasi nakabaluktot yung katawan ko. Kasi nga, hindi pa ako, bibili ako ng magandang setup nito, yung nandito yung mic, no, na nakaganyan. So, naghahanap pa ako para naka-straight tayo. Tapos, bibili pa ako nitong lamesa para tumaas kasi ang baba. Kaya alam mo naman na 7-footer ako Kaya medyo hingal pag tsaka sa mic natin, no, rinig na rinig yung hingal, ang lakas. So yun nga, alam nyo yung kay Pastor nga, kaya palagi namin siya sinasama kasi napakaganda talaga ng kanyang maaaring magawa sa Pilipinas. Biruin nyo yung Kingdom, ilang hektarya yun, yung Glory Mountain, yung Prayer Mountain, nagawa niyang first world country. Halos maganda pa sa Hong Kong. What if nadalhin niya yun at gawin niya sa buong Pilipinas? Ang ganda ng Pilipinas. Kaya talagang hindi malabo na isa sa si Pastor sa mga napipisil ko na maging Vice President ng mga Duterte or kung mas maganda ako Presidente. Kung talagang ipupush siya ng mga Duterte, talagang mananalo si Pastor. No, kung ang masama nito, ang masama lang talaga nito ay baka balang araw ang mangyari dito, si Vice President Sara Duterte ang presidente, tapos si Amy Marcos ang Vice President niya. Yan ang masama dyan. Yan ang nakakatakot ho dyan. Sana naman, wag naman Vice. Wag naman Day. Day, budol na tayo Day. Tapos binudol ka na naman ulit. Tapos magpapabudol ka pa pangatlo. Day, wag na Day. Adami mong pwedeng maging Vice President dyan. Wag na si Amy Day. Day, wag na Day. Yun di punggol. So yun, papunta na tayo sa video na ating re-reactionan. Eto na siya. Asan yun? Wait lang tingnan ko muna. Ayun na. Eto, pasok ka, Attorney Sal Panelo, pasok. Ang nakikita natin, inililihis niya ang tunay na dahilan ng pagkatalo ng mga kandidato sa alyansa. Nililihis niya ang dahilan kung bakit yung mga nasa Quadcom, nasa Tricom na yan, yung mga bumoto sa impeachment at saka yung mga sumira, naglumabag sa karapatan, ang pagkatao ng Vice Presidente at ng dating Presidente, yun o talaga ang dahilan. Ang ginagawa ni Toby, Congressman Toby, mawalang galang na sa iyo, kaibigan, pinagtatakpan mo ang pagtataksil ng Presidente Marcos Jr. sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ngayon, anong ginagawa ni Chanko? Magkaibigan tayo, Toby, Ayan ang sinasabi ko. Kahit na kaibigan natin, kakampi,
Tanungin niyo si Toby, magkaibigan kami na. Pero, pinuri ko siya. Pinuri ko siya noon na hindi siya pumirma sa impeachment. Okay yun. Okay yun. Pero yung ngayong mga paliwanag niya, na sinisisi niya, parang yun ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa. Yun po, unang-una, katawa-tawa na nga, na bihirang-bihira tayo makarinig ng nasa kabilang partido na magsasabi ng totoo. Nagsasabi ho siya ng totoo kasi bahagi ho yun ng pagkatalo, yung impeachment bahagi yun. Pero ang nakikita natin, inililihis niya ang tunay na dahilan ng... No, di ba? Hindi ako nagkamali. Hindi sa totoo lang ha. Papasensya na, naputol ko kayo ha. Kasi baka parang movie marathon naman mangyayari nung kung manood lang tayo na manood. Hindi, yung sinasabi ni Toby tuwang ko ba? Ano bang tamang bigyan sa putang inang yun? Sorry. Papamura naman ako eh. Yun nga no, tama yung sinasabi niya. Wala namang doon, yung yung offer, yung mga budget na dapat ay kapag hindi ka pumirma sa impeachment labang kay Vice President Sara Duterte, ligwak ka. Pag hindi ka pag hindi ka pumirma, wala kang pundo. Pero pag pumirma ka sa impeachment, may pundo ka. So, yun dapat hindi na dapat nangyayari kasi po yun, bawal po yun, port barrel po yun, no? Ang tawag doon sa pagtanggap ng mga congressman ng mga budget. So, hindi dapat sila tumatanggap ng ganyan, no? Ang masaklap pa dito na sinasabi ko sa inyo ay yung nakakapagtaka kagaya ni Attorney Salpanelo, parang first time in history sa kanila, sa panig nila na may nagsabi talaga ng katotohanan. Kaso yung nga lang additional na naman to, diversional tactic. Wow, additional English yun ha. Siyempre, ganun talaga pag English, di ba? Di ba, boss? So yun nga, tawag dito, yung mga ganyan kasing pamamaraan, pwedeng talagang may mga pinagtatakpan may pinagtatakpan si Tiangco, si Tuangco. Tuangco ba o Tiangco? Basta yun na yun. Si Toby, oo. So talagang obvious naman na may pinagtatakpan na alam mo na or baka pwede rin na baka inuutusan na sila kasi si Auntie Claire din si Auntie Claire din na medyo bumahit na Ito pa isa naisip ko dyan mga kabanateros, mga kabiyaya. Isa sa mga naisip ko dyan, wait lang, ubo lang ako. Isa sa mga naiisip ko dyan, hindi kaya talagang na-realize nila na maling taktika itong ginagawa nila ngayon. Parang gusto nila maging, maging magandang ihemplo. Magandang halimbawa. Para sa darating na 2028 election, parang magsisimula ulit sila na parang mapagkumbaba. Parang tawag dito parang gusto nilang mahalin sila kasi una-una naging katotohanan, parang naging sampal sa mukha nila yung nangyaring eleksyon na hindi nakapasok lahat ng alyansa. Kaya siguro na-realize nitong mga hinayupak na to na pangit tong strategy na ginawa natin. Kailangan hindi ganito kasi baka matigpas tayo sa darating na 2028. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun yung kanilang mindset ngayon kaya nagbabait-baita ng mga ina. Pagkatalo ng mga kandidato sa alyansa, nililis niya ang dahilan kung bakit yung mga nasa Quadcom, nasa Tricom na yan, yung mga bumoto sa impeachment at saka yung mga sumira, naglumabag sa karapatan, ang pagkatao ng Vice Presidente at ng dating Presidente, yun talaga ang dahilan. Ang ginagawa ni Toby, Congressman Toby, mawalang galang na sa iyo, kaibigan.
pinagtatakpan mo ang pagtataksil ng Presidente Marcos Jr. sa kanyang sinumpaang tungkulin na proteksyonan ang kasarinlan ng ating bansa. Sapagkat ang ginawa niya, na pumayag siya. Kung hindi man, kasi hindi po ba, ang talagang hinala, hindi, si Marcos Jr. ang nasa likod niyan. Kasi sabi ng DILG Secretary Remulla, sila daw ang nagplano niyan. Tinatanggi naman nila ngayon. Pero kahit na nga na hindi siya nagplano, pero pumayag ka eh. Hindi naman mangyayari kung ang presidente ng bansa hindi papayag. Tama. Isang utos mo lang yan. Hindi pa pwedeng gawin niya yan. Hindi. Since alam niya na Kaya nga sumabit. Kaya nga kung gusto talaga na maging maganda ang imahe ni Marcos Jr. sa lahat ng Pilipino, ang gawin niya, ibalik niya rito si Pangulong Duterte. Itipatigil niya yung impeachment. At higit sa lahat, magpa-hair follicle test siya. Ayan, yung mga tatlo lang naman yan. Napaka-basic talaga, promise. Kung si Pangulong Duterte nga, nadala nyo sa Netherlands eh. Tapos hindi nyo may balik sa Pilipinas, kagaguhan yun. Kung talagang sincero si Marcos doon sa sinabi niya, pero alam ko naman na isa na namang drama yun. Okay sana kung si Bongbong Marcos tapos si Banat Bay yung nag-i-interview. Pwede sana yon. Pero kung si Katunying tapos si Marcos, yun di punggol, wag na. Diba? Alam nating drama eh. Alam natin na scripted yung pangyayaring yun eh. So, wala nang doon, no? Sabi ko kasi kung si Banat Bay, yun nga, no? Kagaya ng sinasabi na Attorney Salpanelo na kung ikaw presidente, kapag pinauwi mo pag sinabi mong tigil nyo yan, may magagawa ba si Remulla? May magagawa ba si Marbil? Si Torre? Si Pajardo? Sabi na natin si Auntie Claire. Magtampo eh. No? Kikilos ba sila? Hindi. O, yung ginawa nyo sa KOJC, kung pinatigil ni Marcos yon, umpisa pa lang, walang ganun. Wala sanang namatay. Hindi sana, kung talagang, sige, sabi nyo, kung halimbawa man, ganito, presidente si Marcos, kung halimbawa man, may reklamo talaga kay pastor, okay na sige, humarap si pastor sa korte at paig naman dun si pastor. Kaso una-una, matagal nang dismiss yung kaso. Maglilimang taon na. Tapos binuhay lang ulit. So halata talagang sinadya yun. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, lahat ng nangyayari sa Pilipinas na mga issue, kayang tuldukan ni Marcos sa isang iglap yan kasi nga presidente siya. Siya yung leader nga ni. Diba? Napakadali lang. I-stop nyo yan. Ganun. Parang si pastor, i-stop. Kaso, kung kagustuhan din naman din ng presidente, wala tayong magagawa dun. Diba, Attorney Sal? Arresto eh. Hindi naman pa pwede sabihin, hindi ko alam. Dahil hindi naman gagalaw yung mga yan kung hindi mo alam. Hindi lang yan. Hindi gagalaw talaga yan kung hindi ka umuho. Kung madalit sabi, dahil pumayag ka, doon nagalit ang taong bayan. Yun talagang dahilan. Ang ginawa niyong programa ng paghiganti at ang maling pag-uusig at paninira, pagsira sa reputasyon at pagwasak sa ligasiya at mandato na ibinigay ng dating Presidente Duterte dito sa ating bansa. Yun ang naging dahilan kung bakit nag-alsa. Mabuti nga yung pag-aalsa nila sa pamamagitan lamang ng balota at hindi sa madugong pag-aalsa. Sa balota nila pinadaan. Kaya nakita mo, naglagapak lahat ang mga nanira kay Presidente Duterte. Hindi ba? O sino ba? Sino ba yan? Ayan. O sino yung mga natalo? Sila na yun. Ilan lamang ang nanalo. Napakaswerte pa nga nila at nanalo pa sila. Ha? Hindi alam nyo sa tingin ko si Aimee tsaka si Camille Villar
Hindi rin talaga rin makakalusot yan. Sa totoo lang, etong si Camille Villar tsaka si Amy Marcos, naniniwala ako na hindi to si Camille siguro, si Amy talagang merong focus. May mekos-mekos na nangyari dun sa boto niya. Tapos nakadagdag pa yung kay pag-endorso ni Vice President Sara Duterte. Kay Camille naniniwala ako na hinalal talaga yan. Pero kay Lito Lapid, kay Bam Aquino at Kiko, alam ko talagang rin yun na mekos-mekos din. Pero kung hindi na-endorso ni Vice President si Camille, tsaka tawag dito, yan sino ba to? Butangin to. Si Amy Marcos, hindi mananalo yan. Ako nga sabi sa inyo, si Tito Soto, totoo, kahit papano may laban talaga si Tito Soto. Pwedeng umabot ng top 11, 12, ganun si Tito Soto kasi araw-araw yan na i-expose yung pangalan niya sa Itbulaga Pero si Ping Lacson medyo malabo din. Kaya nga tignan nyo yung mga si Pacquiao, si Revilla, si Abalos. Si Abalos grabe ginastos niyan. Pero nga bells pa rin, no? Ang pinakamalapit dito, alam nyo, may